kanyang mga utos. Upang ang buhay mapaayos, siya ay sundin ng lubos. B. Baguhin ang buhay. I. Ibigin ang kapwa. B. Buksan ang puso kay Jesus. Labanan ang tukso. I. Ipangaral sa lahat. A. Asahan ang kanyang tulong. Bata, lagi tayong magbasa ng Biblia. Magandang hapon po at tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat. Samahan niyo po kami sa hapong ito. Malaya po kayong kumilos po at alisin niyo ang lahat ng hadlang. At ikaw pa rin, Ginoon, ang maparangalan at may taas. Purihin ka and let your Holy Spirit guide us. This I pray in Jesus' name. Amen. Have a blessed afternoon, brethren. Mga nanonood, ang ating tatalakayin sa hapong ito ay ang salita ng Diyos. Napakalaga po na malaman po natin, pag sinabing salita ng Diyos, hindi po salita ng tao yun. Yan, Diyos po yan. Kaya ang tatalakayin po natin ay napakalaga. At ipag-pray po natin na makakilos po ang Diyos habang pinapakinggan po natin ito. Word of God, Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nung pasimula ay ang Diyos siyang lumikha ng langit at lupa. Nagsalita po siya. Kaya sa New Testament, in the beginning was the Word. Nang pasimula ay ang salita. At ang salita ay Diyos, at ang salita ay sumasa Diyos. The same God, in the beginning was God. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. So, siya lahat ang lumikha. Yun po, sa Genesis chapter 1, yung binasa po natin. Siya ang lumikha. At nagkatawang tao po yun. Yung Espiritu, yung Diyos na yun. Nagkatawang tao, sabi po sa verse 14, and the Word was made flesh, became flesh, and dwelt among us. So nanirahan po siya, nagkatawang tao, and we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, nagkatawang tao po siya. Punong-puno po siya ng biyaya at katotohanan. Kaya yung nagsalita po sa Old Testament, Genesis 1:1, yung salita niya, parang, ang halimbawa po nito, ang yung si Bishop nagsasalita ngayon, ako at yung salita ko ay magkasama. Hindi po pwedeng paghiwalayin. Kaya napakalaga po na malaman po natin na yung salita ng Diyos mismo ay Diyos mismo. Kaya, number 1, in the book of Matthew chapter 4, verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone,
but by every word that proceeds from the mouth of God. Meron pa yan sa Old Testament. Deuteronomy chapter 8 verse 3. So He humbled you, allowed you to hunger and feed you with manna, which you did not know. Nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So, ang salita ng Diyos ay kailangan kinakain. Eat the word. Kaya sabi ni Jesus Christ, nung nagpagkilala po siya na siya yung living word, yung living bread, if you eat my flesh, you will never hunger, and you will never die. Ang tinutukoy niya po doon, yung kanyang salita. Kaya, pinahintulutan ng Diyos na magutom yung kanyang mga anak sa wilderness. Kasi po, nagsawa na po sila ng mana for 40 years. Ang sabi po ng Bible that is the food of the angels. Biro mo, talaga sinusuplayan po sila ng Lord ng mana for 40 years. Kaya lang siyempre po, nakalaunan, nagsawa po sila. Kaya humingi po sila ng karne. Nagpadala nga po ang ating Panginoon at hindi naman sila nabigo. Kaya lang, testing lang pala yung kung sa kanila yun para sila po ay magpakumbaba. Na malaman po nila na hindi lang nabubuhay ang tao sa pamagitan ng tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi o lumalabas sa labi ng Diyos, proceeded out from the mouth of the Lord. Nourishing the two parts of man. Ito po, yung pagkain ng tao. Pag physical body needs food and other basic necessities in order to survive. Ang pagkain po ng tao, itong physical structure ng tao, ay food, vegetable, meat, fish. Yan, yung mga fruits, yung manilika ng Lord. Mga pagkain ng tao para tayo po ay mabuhay. Kasi po, pag hindi tayo kakain ng 3 times a day, yun yung pinaka, natin, yung physical structure, hindi tayo mabubuhay, magugutom po tayo. Ang tawag dyan, physical necessities. Ito yung kailangan po. Para tayo po ay mabuhay. Number 2, the spiritual. Kanina physical, ngayon the spiritual or spirit and soul. Our spiritual body likewise needs the Word of God in order to survive the Christian life. Kaya, dalawa pang pagkain dito. Yung bread na kailangan ng katawan ng tao at yung bread of life, yung Word of God na kailangan ng ating spirit at yung ating kaluluwa. Yun yung pagkain ng ating kaluluwa, yung salita ng Diyos. At yung espiritu. Kaya yan ang pagkain niya. Kasi our body composed of 3 elements. That is body, soul, and spirit. So yung body, ang kanyang pagkain, ay yung mga food na laga, bread. Pero ang pagkain po ng ating espiritu at yung ating kaluluwa para in order to survive the Christian life, para makapamuhay po tayo, para makasunod po tayo sa mga alituntunin ng Diyos, ay kailangan po natin ang salita ng Diyos. The promises concerning His Word. Okay. Kaya dito po, nourishing the two parts of men. 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babes, desire the pure milk of the Word, that you may grow thereby. Kaya nga, iniantulad po dito, yung bata. Ang bata po, siyempre po, hindi mo pwedeng pakainin po yan ng mga solid food. Kailangan mga, mga gatas, mga malalambot.
Kasi malambot pa po yung kanyang physical structure. Kaya nais ng Lord na tayo po ay mag-desire na yung salita ng Diyos ay magiging solid food sa atin. Sulit. Ibig sabihin, pagka tayo po ay nagmamature na sa paglalakbay natin, sa ating pananampalataya, pagsunod sa ating Panginoon, kalaunan, gulay na at karni na. Hindi ka na-open sa mga pangyayari, sa madarating sa iyo ng mga problema. Kaya, nais ng Lord na matuto po tayo sa kanyang salita. The promises in His Word. Deuteronomy chapter 20 verse 2, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Pangako po ng Diyos yan, na pag tayo po ay susunod sa Kanya, papagpalain niya po tayo. Mababasa po natin yan sa book of Deuteronomy 28, 1 hanggang 14. Mamimili po yan tayo, yung curse or blessing. Blessing or curse. Ano pa? Joshua chapter 1 verse 8. It is a commandment. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Yan ang mga pangako ng Diyos. Blessing. Pag sinabing blessings po, ay kasama po yung spiritual, yung physical, kasama po yung mga basic needs na yan. Kaya napakaraming pangako ang ating Panginoon. Kung hindi po ako nagkakamali, 8,000 promises. More than 8,000 promises. Ang pangako ng Lord sa Bible. Kaya, pag ito yung ating pinag-aralan, binulay-bulay at sinunod, magkakaroon talaga tayo ng good success. Matagumpay na buhay at yan ang nais ng Lord. Psalms chapter 1 verse 3, iniagtulad po tayo ng isang puno, planted by the rivers of water, that bring forth in its season, whose leaves shall not wither, and whatever he does shall prosper. O pagka dala-dala mo ang salita ng Diyos at ito yung pagkain ng iyong kaluluwa, ito yung binubulay-bulay mo at ito yung tinatungtungan mong pangako ng Diyos, makakakilos po ang Diyos. Niyan tulad po tayo sa talagang puno sa gitna ng batisa. Sa panahon, kapanahunan o hindi kapanahunan, namumunga ka, tamatindi ron, ano daw ang ating gagawin ay papagpalpalain. Yung gagawin yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng tao. Yung will ng tao, yung kalooban ng Diyos, yun yung papagpalain. Sa 37:13, the Lord laughs at him. None of his steps shall slide. 37:13. Paglakad niya ay hindi na-slide. 2 Timothy 3:17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Para makumpleto po tayo, no? Tayong mga man of God, worker ng ating Lord. Sarap maging worker po. Pag nagdala-dala po tayo ng salita ng Diyos, dala-dala po natin yung mabuting balita, maraming mabibless, maraming matutuwa ng mga tao, mga kapatiran. Kasi yung iba po talagang pag walang salita ng Diyos, sila po ay tuliro. Sila po ay nakukonfuse. Hindi po nila alam ang kanilang gagawin. Kaya nandito po tayo, mga man of God na tagapagdala ng mabuting balita, magandang balita. Ito yung mag-equip sa atin, no? Ito yung gagabay sa atin for every good work. Good work po yan. Pag sa Lord, good work po yan. Yan po ang mga pakinabang po natin, mga pangako ng salita ng Diyos. Pag tayo po ay nakasunod. Kaya sa Revelation chapter 22 verse 14, blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Ito po yung pangako ng Diyos ng panahon nila Adan at saka si Eva, na hindi
hindi nila nakuha sapagkat sila po ay sumuway. No? They disobey God. Sinuway po nila yung salita ng Diyos. Hindi po nila sinunod. Natukso po sila. Kaya hindi nila talaga nakamit yung gantimpala, yung sarap, yung bunga ng tree of life. Pag sinabing tree of life, ay meron tayong karapatan doon. Na? Pag tayo po ay gumagawa at sumusunod sa panuntunan sa mga kautusan ng Diyos, biro mo niyo po, we have the right to the tree of life and may enter through the gates in the city. Papasok daw tayo doon sa pinangako ng Diyos. Sa John chapter 14, na I will prepare a place for you. Sabi, pupunta po tayo roon. Kaya dito po, nais ng Diyos na yung kanyang salita ay bulay-bulayin po natin. No? What must we do with the Word of God? Yan. Ano ang dapat natin gawin? Sa salita ng Diyos. Ay kailangan po, till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Yan po ang sulat ni Paul kay Timothy. Kasi nung si Timothy po ay nangaral at kabataan niya po, kaya talagang inaalalayan po nito ni Paul kasi anak niya siya sa faith. At nakita ni Paul na talagang yung pamilya ni Timothy mula sa kanyang nanay, sa lula, talagang sila po ay sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya ni Paul kay Timothy, till I come, hanggat pumarian ako dyan, magbigay pansin sa pangangaral, pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pangangaral at pagtuturo. Kaya habang tayo po ay malakas pa, at tayo po ay may calling sa ating Panginoon at may kaloob na magturo, tayo po ay magturo. Pag may kaloob ka na mangaral, mangaral ka. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Ipahayag po natin, patutuo po natin kung anong mga kapahayagan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung anong nagawa ng Diyos sa ating buhay. Kailan magpatutuo po tayo, may mga testimony po tayo, ihayag po natin yan. Huwag nating ikahiya. Kasi ang salita ng Diyos ay, ano yan? The Word of God is settled from heaven. Galing po sa langit yan. Galing po sa Diyos yan eh. Salita ng Diyos yan eh. Pagka pinanampalatayanan mo po yan, at talagang pinuntungan mo po yan, pinaniwalaan mo talaga yan, ay talagang makakakilos ang Diyos. Kasi, Diyos siya eh. Hindi siya tao. Pag sinabi niya na gagawin niya, pag sinabi niya na ibibless kita, ibibless kita. Pag sinabi niya na sumunod ka, at pag sumunod ka, ang mga pagpapala sa iyo ay susunod sa iyo, yun ang gagawin po natin. Kasi dalawa lang pagpipilian po ng tao. Ano yung ano yun? Love or hate? Light or darkness? Rejoice or regret? Yan lamang po. Blessing or curse? God or Satan, or yourself. At lamang po, ang pagpipilian ng tao. Kasi ang tao po nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis, kaya matalino ang tao. Pwede siya magdesisyon sa kanyang sarili. Pero, binibigyan po tayo ng Lord ng pagkakataon na mamili. Kaya kung napahamak po ang tao, may salita ng Diyos dyan, open para sa lahat. Para mamili ang tao kung ano ang sa kanyang susundin. Sapagkat ayaw ng Diyos na darating ang panahon sa Judgment Day na tayo ay robot. Ang gusto ng Lord ay napahamak ka dahil sa iyo. Yun ang pinili mo. Ang gusto ng Lord, maligtas ang lahat ng tao kasi nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Kaya nasa pagpili po yan. Kaya pag pinagpala po tayo, ibig po sabihin, kahit na dumaranas po tayo ng mga iba't ibang mga sufferings, may mga kapigatian, pero yung suffering na ating naranasan ay dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi yung nagsasuffer ka o nabibigatan ka dahil sa kasalanan, hindi sa pagsunod. Yun, may benepisyo po yung pagsunod ng
matuwid. Kasi po, habang tayo po ay tao, siyempre po maraming mga pagsubok sa buhay. Ang tawag po dyan, pag righteousness, testing of faith yan. Tinitingnan ka ng Lord, kung talagang maniniwala ka na man shall not live by bread alone. Lalo na sa panahon ngayon, no? Pandemic. Kailangan lahat ng tao yung basic needs. Habang tao po tayo, nangailangan tayo ng food. Pagkain po. Kasi kailangan po yan ng physical structure natin. Kaya yun ang gagawin po natin. Till I come, give attendance to reading. In the book of Joshua 1:8. Sinabi na naman dyan, inulit na naman dyan. Wag na natin hiwalayan ito. Sa labi, dapat nasa labi natin to, nasa puso, nasa isip. Pag kinumusta po tayo, punong-puno po tayo ng Word of God. Pag nagdesisyon tayo sa buhay natin, talagang nakabase po sa salita ng Diyos. Talagang lahat ng panuntunan dyan, that you may observe to do according to all that is written therein. All. Ibig sabihin, madali bang sundan ito? Basta may Holy Spirit ka, basta sumusunod ka. Hindi mahirap sundin. Kasi pang salita ng Diyos ay hindi malayo, sabi ng Lord Nandyan lang, malapit, nasa labi mo, nasa puso mo, nasa isip mo. Kaya kainin po natin ang salita ng Diyos. Habang kumakain po tayo ng mga basic needs, ay pansamantala lamang po itong katawan natin. Galing sa labok, babalik sa labok. Ililibing po ito. Kaya ang gusto ng Lord, yung ating spirit ay buhay. Kahit napatay yung ating katawan, ay buhay yung ating spirito. Yun ang gusto ng Lord. Kaya nga, ang mga mananampalataya, pag punong-puno po siya ng salita ng Diyos, ay punong-puno po siya ng pag-ibig at punong-puno po siya ng pag-asa. Sa John chapter 5 verse 38, search the scriptures. Sabi niya, saliksikin ninyo ang kasulatan. John 5:30 to 5:39 yan. But you do not have His word abiding in you. Because whom He sent, Him you do not believe. Nagpayag na ng Diyos sa laman Kaya paniwalaan po natin. Kaya nga bumaba na po siya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dati po sa Old Testament talagang nakakausap nila sa pamagitan lang po ng boses ng Lord. Pero bumaba na po siya. Hanggang sa kamatayan nga sa krus tinanggap niya para lahat po tayo ay lumapit sa Kanya. Yung pagkakataon po na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng nilalang, ng nilikha ng Diyos, para lumapit sa Kanya, ito yung pagkakataon po. Nevertheless. Kaya sa 39 po yun, yung John 5:38, sa 39, search the scriptures. And you shall that they are testify on me. Sila yung nagpapatuto sa akin, sabi. James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the word, not hearers only. Kaya ang salita ng Diyos, kailangan hindi lang tayo tagapakinig. Kailangan yung salita ng Diyos ay nai-apply po natin sa ating mga buhay. Kaya laging sinisunod na sinasabi ng Lord, wise, my children are wise, those who obey my words. Those who listen and obey. So dalawa po yun. Yung mga nakikinig at yung mga sumusunod, yun yung mga matatalino na anak ng Diyos. Ang kanilang foundation ay nakapundasyon sa bato. Kahit na dumarating po yung mga iba't ibang pagsubok, ang tao po, pare-pareho lang naman tayo ng mga pagsubok Ang pagsubok ng tao, basic needs. Pagka kinapos po yan, titignan na ng Lord yan. Yung natural na tao yan, o spiritual na tao. May word of God yan o wala? Alam na ng Lord yun. Kaya pagka may word of God ka, man shall not live by bread alone. Kahit na wala kang ayuda, kahit na twice a day ka lang kumakain, nagpapasalamat ka sa Diyos.
Kasi sinusuplayan ka pa ng ating Panginoon ng iyong pangangailangan. Pero sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Itong pagkakataon na to na COVID, samantalahin po natin na magmuni-muni, mag-meditate ng kanyang salita, magbasa, mangaral, mag-share, mag-share mo mag-devotion sa pamilya. Napakarami po dapat natin gawin, kaya nga pinagpahinga po tayo ng ating Panginoon para yung Word of God ay mag-incline. Papasok po at may pamuhay po natin. Kaya sa Book of Revelations 1:3, Revelations 1:3, blessed is he that read, blessed is he that hears, and blessed is he that keep or obey his word. Mapalad daw yung bumabasa at nakikinig at nagsasagawa. So mga minamahal, panahon na para matagal na po tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Matagal na nating binabasa, baka parang mababaw lang po o parang hindi nyo natin binibigyan ng halaga. Alam nyo ba na ang salita ng Diyos ay iniantulad to sa napakayaman. Masigit pa ito sa ginto. Kaya pag natagpuan po natin ang salita ng Diyos, nandun yung Diyos mismo ang nasa puso, yung Diyos mismo ang nasa isip, yung Diyos mismo ang kumikilos sa buong katauhan mo. Grabe po yun. Kaya nga, pagkapuspos ka ng Holy Spirit, talagang pag nagpandong ka na may karamdaman, gagaling. Pwede kang magpalayas ng demonyo, pangako ng Diyos yan. O sa Book of Mark, chapter 16, verse 16. And this sign shall follow them that believe. They shall cast out demons. They shall speak in tongues. Magsasalita sila ng iba't ibang wika. And if they lay their hands unto the sick, they shall recover. Pero nyo po, at pag sila'y kinagat ng mga ahas, hindi sila maano. At pag sila ay nakainom ng laso na unintentional, hindi nila alam, hindi sila maano. Ganun po kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya magkasama po yan yung Diyos, si Jesus Christ, at saka yung Holy Spirit. Three manifestation of God. Siya po yung God in creation, He is the Son in redemption, and He is the Holy Spirit on our generation. Sa panahon po natin ngayon na umalis na po ang ating Panginoon. Kaya ganun po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay siya mismo. Kaya pag pumasok po yan sa ating kaluluwa at espiritu, ay naku, malusog po yan. Tuwan-tuwa ang Diyos sa atin. Kaya the Lord laughs at Him for He says that His day is coming. Kaya nga tinatawanan lang ni Lord yung mga nangungutya, yung mga nag-uusig sa mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, ipanalangin nyo sila pag sila ay kayo'y inaalipusta. Pag sila nagugutom, ay bigyan nyo sila ng pagkain. Pag sila nauhaw, bigyan nyo sila ng inumin. Mahalin ninyo ang inyong kaway. Mahirap pag wala kang salita ng Diyos. Di mo kaya mahalin yan. At yung iba naman may salita ng Diyos, mababaw. Hindi sila sumusunod. They were not doers of the word. They were just hearers. Marami pong Kristiyano na ganyan. Kaya mababaw po, kasi yung laman po nangingibabaw sa kanila, yung kanilang will, yung kanilang gusto. Kaya hindi po nakakapakilos ang Lord. Ang nais ng Lord, yung spiritual po natin, mas matimbang, mas mataas kaysa yung laman. Ay, pag ganyan po tayo, isang araw magkita kita, ay matindi kang mangangaral. Matindi kang gagamitin ng ating Panginoon. Marami pong salamat at pagpalain po tayong lahat. Sana po, ang salita ng Diyos ay muli nakapasok sa inyong puso at nakapasok sa inyong isipan. At palagyan nyo po yan, pagpakapuspos kayo ng Holy Spirit, may Word of God, tapos may Holy Spirit. Combination po yan, tapos nandiyan ang Diyos. Nandiyan si Jesus Christ. Naku mga kapatid, you are already complete. Talagang you are satisfied. Food and remnant. Talagang
food and clothes, you are satisfied. Talagang magpapasalamat ka sa Diyos. Kasi higit pa yung pangangailangan mo, itong salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Lord, you will never thirst or hunger if you have the bread of life. If you have the word of the Lord, because His word is His spirit and life. Buhay po ito. Kaya salamat po at pagpalain po tayong lahat sa hapong ito. Sana po napagpala po kayo. At every Friday po, online po, tuloy-tuloy po yan. Ipanalangin nyo rin po ang iyong banglikod. At ganun din po ang tuwing linggo po, meron tayong online online Sunday worship service. Alas 9 po yan. Abangan nyo po yan, tapos mag-share po kayo, mag-subscribe po kayo. Tulungan nyo po kami na may pangaral ang Ebanghelyo sa pamagitan ng pag-subscribe at pag-share at pag-follow po. I-like nyo lamang po yan sa Facebook page po namin. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At magandang hapon, manalangin po tayo at magpasalamat tayo sa ating Diyos, sa Kanyang masalita, sa ating mga natutunan. Mapagpalang Ama, marami pong salamat. Muli o Diyos, salamat sa iyong masalita. At kami po, Panginoon, damang-dama po namin ang iyong presensya. Damang-dama po namin na kasama ka namin sa aming buhay. Salamat po sa lahat, Panginoon, at patuloy na ingatan mo po ang lahat po ng mga nanonood, nagtitiwala po sa iyo, mapagpala po sila. They were not only doers of your word, they were not only listeners, but they were doers. They were keeping your word, they were obeying your commandments. Thank you so much for your wonderful blessing. At puspusin mo kami lagi na yung banal na Espiritu. Pagpalain mo kami lahat. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan mo po, Panginoon Hesus. Amen.